Paano magpadami ng pera? Ikaw ba yung tao na laging walang pera, laging may overtime pay, o may konting ipon, pero ubus pa rin? Ay naku, parehas tayo. Kung gusto mong malaman kung paano mo mapapalago ang iyong kita, kailangan mo tapusin ang video na to. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. At bago tayo magpatuloy, may kwento muna ako. Grade 4 po ako nung dumating nga po yung lolo ko na inutusan akong bumili ng tinapay. So, inabot po yun hanggang makagraduate ako ng college. So, malaki-laki po yung naipon ko noon dahil inabot din po ng mga six figures. Kaya nga lang po, ang nangyari dahil wala akong alam na dapat kong gawin kung meron akong ganoong kalaking pera, naubos din po yun kagagastos. Nung college ako, nahili po ako, kasi po, nung college ako ay nabarkada, nahilig sa pag-inom, sa bulakbol at kung ano-ano pa. Kaya naman po, naubos din yung pera. At ang sumunod ko pong pag-iipon ay nung nasa abroad ako. Yung unang 3 taon ko po sa abroad, nakapag-ipon po ako. Kaya naman nakapag-desisyon ako na umuwi sa Pilipinas para magnegosyo. Pero dahil sa hindi naman din po ako nakapag-umpisa magnegosyo, bumalik po ulit ako sa Dubai nang naubos yung naipon ko. Nung sumunod po na pag-iipon ko, yung pang 2 years ko po uli, doon sa pangalawang pagbalik ko, ay dapat magbabakasyon po ako. Pero dahil sinabihan ko po yung asawa ko na baka pwedeng magsimula siya ng business dito sa Pilipinas, ipinadala ko po yung pera na dapat gagamitin kong pangbakasyon. So, hindi po naging successful yung negosyo na yon. At yun nga po pala, ukay-ukay yun, sinara din po namin yon. Yung pong sumunod na taon, yung pang-apat, yung sumunod na pang 7 taon po, nawalan po ako ng trabaho. Natapos na po yung kontrata ng agency namin doon sa company, so tigil po kami. So natigil din po ako ng ilang buwan, kaya naman po yung naitatabi ko nung panahon na yon, nagastos ko rin po. So sa madaling salita po, doon sa pangatlo, hindi ko na mapalaki yung ipon ko dahil nga po nagagalaw ko rin siya. Kaya po nung ika-13 years ko na po dyan sa Dubai, nag-decide na po akong umuwi. Ang masakit po doon, wala na akong ipon. Ang naiuwi ko na lang po talaga yung gratuity ko na hindi naman kalakihan dahil nga po maliit lang din po yung sweldo ko doon sa pangalawang company ko dyan sa Dubai. Kung maaga ko lang pong natutunan na meron palang mga ganitong klase na kaalaman na dapat mong matutunan, siguro po marami na akong pera sa ngayon. Pero dahil nga po hindi kaagad natutunan, kaya naman po ibinabahagi ko sa inyo ang mga paraan kung paano mo mapapadami ang iyong pera. Unang-una, kailangan po natin ng financial literacy. Hindi ko po alam to, miski itong word na to, hindi ko po alam to nung una. Natutunan ko lang po nung mabasa ko yung libro ni Robert Kiyosaki na meron palang ganitong klaseng financial literacy. Dahil nga po hindi naman tayo naturuan nito sa eskwelahan, kaya wala po talaga akong kahit na anong idea tungkol dito. So nung nalaman ko po ito, doon na po ako nagsimula na umattend ng mga financial literacy na meeting. At sa Dubai po kasi madalas meron po mga ganitong meron po nagkakandak ng ganitong mga klase ng seminar. So doon ko lang po talaga siya natutunan. Kaya naman po doon sa mga nagsisimula pa lang na magnegosyo o doon sa nagtatrabaho, kailangan nyo pong palawakin ng inyong financial literacy. Kailangan nyo pong palawakin ang inyong kaalaman tungkol sa pang-pinansyal. Sumunod, kailangan nyo pong malaman yung luho tsaka sa kailangan. Kasi madalas po at base rin po sa aking karanasan, parang nung napunta ako dyan sa Dubai na ano ako sa mga gadget, parang nawili ako. Kaya naman po medyo napagastos din tayo dyan. At hindi, bandang huli, hindi naman din po kailangan pala. Or ang nangyari ngayon, hindi mo na mapakinabangan. So sayang lang yung pera. Kaya dapat po alam nyo talaga kung ano yung needs ninyo tsaka yung wants. Importante po yan. Sumunod po, kung paano mo mapapadami ang iyong pera, dapat hindi ka rin mahiyain. Kasi pwede pong isa sa pagpapadami ninyo ng pera ay yung pagninegosyo. Marami po akong kilala, hindi po sanay sa pagbebenta dahil ang field daw po nila, mahirap sila. Yun po yung kadalasang binabanggit sa akin. Kahit po mismo yung anak ko nung una sabi niya hindi siya makapagbenta doon sa tindahan namin dahil parang feeling niya ganun. Pero nung lumaon po, naintindihan niya na hindi naman pala. Kailangan mo talaga ng skills ng
pagbebenta at hindi ka dapat maging mahiyain. Sumunod, dapat alam mo kung gaano kahalaga ang pera. Ito po, madalas ko na po naririnig ito sa mother ko nung bata pa ako na kailangan na pahalagahan niyo yung pera. Hindi kayo dapat gumastos, dapat magtabi kayo. So, napaka-importante rin po niyan kasi kagaya nga po nung nangyari sa amin, sa akin, nawalan po ako ng trabaho dahil nakapagtabi, medyo natustusan po nun yung pangangailangan ko nung mga panahon na yon. Sumunod, multiple sources of income. Kung halimbawa po sobra-sobra na yung kinikita ninyo or halimbawa nakapag-establish ka na ng business, kailangan mo nang gumawa ng isa pang income o pangatlong income o pang-apat ng income or yung passive income na tinatawag nila. Kasi po, may mga panahon na ang negosyo natin ay humihina, so at least meron ka pang pagkukunan. Sumunod, dapat malaki ang iyong pangarap. Ito pong pangarap na 'to, actually, nung bata po ako may pangarap na ako yumaman, pero hindi ko po alam kung ano yung dapat kong gawin. At nung nakapagsimula po ako ng negosyo, hindi ko po makita kung paano ko maitataguyod 'tong pagbe-bakery kasi ang nasa isip ko lang, paano ako mapapayaman ito? ₱2 lang ang pandesal, ₱5 lang yung tinapay. So habang tumatagal po ang aming pagnenegosyo, do'n ko lang din po nalalaman o natututunan na mas malaki pa pala ang puwedeng gawin sa'yo ng pagnenegosyo. Kaya naman po ako, hinihikayat ko kayo na magsimula kayo ng sa sarili ninyong negosyo. At 'pag tumagal-tagal po 'yan at nasolusyonan niyo yung mga problemang kakaharapin niyo, dadalhin po kayo niyan sa magandang buhay. At ang sumunod po ay yung attitude or yung pasasalamat. Ito naman po ay naano ko lang sa librong nabasa ko noon na ipinahiram sa akin ng kaibigan ko na dapat nagpapasalamat tayo or sabi doon, always say thank you. At napakasarap po sa pakiramdam kung halimbawa meron kang na-accomplish na isang bagay tapos bigla kang magsasalita ng thank you, para ka na po nagpapasalamat sa Diyos noon. Kaya naman po, lagi niyo rin pong sanayin na kung halimbawa meron kayong na-achieve na something sa sarili ninyo, magpasalamat po tayo. Kaya naniniwala ako na kailangan natin lahat ng aking nabanggit dito dahil ako mismo sa sarili ko, wala po akong alam kung paano mapapalago ang aking pera. Kaya naman po ngayon na alam ko na, ibinabahagi ko po sa inyo ito para naman na sa gano'n mabilis ninyong mapalago ang inyong mga pera. Bakit ko ba ito ginagawa? Nais ko pong malaman ninyo at matuto tayong mga Pilipino sa tamang paghawak at pagpaparami ng ating mga pera na madalas lang ay nauubos dahil sa mga walang importanteng bagay. Ang kalaban kasi natin dito ay yung hindi tayo naturuan ng wastong paghawak ng pera nung tayo mga bata pa. Ang madalas ko lang naririnig noon ay mag-aral kang magbuti at pagka ikaw ay nakatapos, ay maghanap ka ng magandang trabaho. Sa panahon natin ngayon, unti-unti nang nagnenegosyo ang mga Pilipino. Kaya naman tayong may mga konting karanasan ay kailangan tumulong sa kanila para madali nilang mapaunlad ang kanilang mga negosyo. Siya nga pala, kung gusto niyo pa po ng mga ganitong klase ng video, paki-comment naman po dito sa comment section. At paki-like and share na rin po ang ating video. At sa mga hindi pa nakaka-follow, paki-follow niyo naman po Billy Rodriguez Yoso para naman po dumami pa po ang makatangkilik at matulungan ng mga video natin ito. At gusto ko rin po magpasalamat Thank you so much. Thank you so sa mga sumusuporta, sa mga araw-araw na nanonood dahil napakalaking tulong po nito sa akin para po magtuloy-tuloy tayo sa pagtulong sa mga maliliit na negosyante. At huwag niyo pong kalilimutan na sa Colossus 3:23 ang sabi ay kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi niyo rin pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.